siya'y kabanal-banalan. Uulitin ko po mga kapatid ang ating pag-aaralan. Siya'y kabanal-banalan. In the English version of the confession, it is rendered most holy. Most holy. Ngayon po, sa Biblia, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay itinuturing po sa maraming bagay na nakalista po again in the Bible. Ang Diyos po natin ay tinatawag po Diyos ng liwanag. Minsan, tinatawag po siya Diyos ng katapatan. Or there are cases God is called God is love. Pero sa Biblia, if there is an attribute or a description na madalas po na binabanggit tungkol po sa ating Diyos, God is holy. God is holy. When we say that God is holy, what does that mean? Meron po tayong tinataglay na kabanalan dahil po sa Diyos. We have holiness because of God. Subalit sa Biblia, God is never called God who has holiness lang. He doesn't just possess holiness. Pero sabi ng Biblia, God is holy. If you are to describe yourself, we could say Joshua is human. Joshua is Filipino. Joshua is male or is a male. Pero yung fullest meaning ng salitang holy, hindi ko masasabi, Joshua is and contains perfect holiness. Hindi ko masasabi yun. But in the Bible, God is holy. Ngayon, yung salitang holy, sa wikang Hebreo, I don't know if we can see this, is the Hebrew word kadosh. At ang ibig sabihin po ng salitang kadosh is purity, holy, and consecrated. Kapag sinabi po yung salitang consecrated, hiniwalay para po sa isang layunin. Yun ang Diyos. Sa lumang tipan, ang mga pari ay itinuring banal because they are separated, consecrated, para lang po sa kagabitan ng Diyos. Ang iglesia, tinatawag po holy because we are set apart from the world to be God's possession. Pero anong ibig sabihin na ang Diyos po ay banal? Because by definition, the Hebrew word kadosh ay malawak. It can refer to excellent morality. Ang ibig sabihin po ba nito ang Diyos ay morality? Or, sa ibang parte ng Biblia, ang Diyos ay consecrated. Does that mean that when the Bible says God is holy, God is consecrated? Or in other passages, sabi po ng Biblia, ang Diyos po ay banal in the context of purity. Does that mean God is pure? We can say, mga kapatid, by definition, ang ibig sabihin po ng kabanalan is freedom from moral evil. Siya ang buod ng lahat ng perfect morality. Siya ang kabuuan ng perfection. Yan ang ibig sabihin po ng kabanalan. He is the sum of moral excellence. Siya ang kabuuan ng perfection. Now, in the Bible, there are 5 things that we will learn about God's holiness. Kung bakit ito ang itinuro ng ating mga kapatid na Reformed Baptists. Unang-una, ito yung pagpupuri ng mga anghel. Kung ating po babasahin ang Isaiah chapter 6, beginning at verse 2, Isaiah chapter 6, beginning at verse 2, ito po ang nakalagay. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya,
Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, banal, 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 ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya'y sumasakop sa buong mundo. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Now, may mga nagtuturo that the reason why binanggit po yung salitang holy ng 3 beses ay ito po ang rason. Holy para sa Father, holy para sa Anak, holy para sa Banal na Espiritu. As much as may katotohanan po na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay maituturing banal, and by nature they are holy, I do not believe yan po ang ibig sabihin ng pagpuri ng mga anghel po dito. Because the development po ng katuruan ng Trinidad ay hindi pa ho, we could say, very clear sa isipan po ng mga tao sa Lumang Tipan. Subalit ang ibig sabihin po ng banal, 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 3 times binanggit po dito, is the magnitude ng kabanalan ng Diyos. Kapag binanggit po banal, 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 this is the magnitude, the stature ng kabanalan ng Diyos. Halimbawa, ang mga anghel ay banal. Pero ang Diyos ay banal, banal, banal. His holiness is far more superior than the holiness of the angels. So, dito makikita po natin that ang pagpuri po ng mga anghel ay hindi, ang Diyos ay pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. It is not tapat, 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 kundi banal, banal, banal. So, ang Diyos by nature, if you are to describe who God is holy, holy is God. If you look at the dictionary of the Bible, and I'm speaking in figurative terms, kung titignan mo po ang definition ng salitang holiness para sa Diyos, holy is another name for God. Holy is another word for God. Ang Diyos ay banal. Ngayon, ano po ang masasabi po natin banal tungkol sa ating Diyos? Unang-una, ang kanyang pangalan ay banal. Basahin po natin dito sa Salmo 111. In the book of Psalm 111, beginning at verse 9. Psalm 111, verse 9. God's name is holy. Sabi po dito, tinubos niya ang kanyang mga mamamayan at gumawa siya ng kasunduan na pangwalang hanggan. Banal siya at kahanga-hanga. In English, He provided redemption for His people. He ordained His covenant forever. Holy and awesome is His name. Now here's the question. Bakit po ang pangalan ng Diyos ay banal? Ang kanyang pangalan ay banal dahil ang kanyang pangalan ay nakatali sa kanyang katangian at persona. And because God is holy, His name is holy. Kapag pinag-aralan po natin ang 10 utos, ano po nakalagay doon? Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Now, madalas po natin naririnig na, naku, wag mo sabihin, oh my God. Naku, don't say, oh God. Because yun ang ibig sabihin ng thou shall not take the name of the Lord in vain. Pero hindi yung salitang Elohim ang tinutukoy dito. It's not the word God itself, kundi Yahweh. Yahweh. Yun ang tinutukoy po doon, Yahweh. Thou shall not take the name of Yahweh in vain. Kaya ang ginawa po ng mga translators ng Septuagint, which is the Greek version of the Old Testament, instead of ilagay po nila yung literal name po ni Yahweh, nilagay lang po nila Kurios, Lord.
At ang ginawa po ng mga ibang traditionalists over time, dahil natatakot po sila to mispronounce the name Yahweh, kasi walang vowel po yun eh. Dahil natatakot po sila, i-pronounce po ang pangalan ni Yahweh, what they put was Adonai, Lord. Pero for the Christian, ang pangalan po ng Diyos na ating binibitbit ay banal. Kapag ikaw ay pag-aari ng Diyos, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, bitbit mo rin ang kanyang pangalan. How you live will either bring glory to His name as holy or bring, we could say, bad reputation. Madudumihan. Bitbit natin ang pangalan ng isang banal na Diyos. Kaya dapat ang pangalan ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi isinasama sa mga masamang biruan o anumang klaseng biruan dahil ang kanyang pangalan at salita ay banal. It's holy. His name ay hindi dapat isinasama sa mga biruan o kabastusan o anuman uri ng walang kabuluhan na pag-uusap because His name is holy. Banal. Number 2, ang mata ng Diyos ay banal. Dito po tayo sa Habakkuk. Habakkuk chapter 1. Ang mata ng Diyos ay banal. Habakkuk 1, verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay sa Habakkuk chapter 1, verse 13. Look at what it says. Dahil banal kayo, hindi nyo matitiis na tignan ang kasamaan at kaguluhan. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. So dito, kaya pala nilunod ng Diyos ang mga tao sa panahon po ni Noah is because kung babasahin po ang Genesis 6 in your own time, nakita ng Diyos na ang gawain, pag-iisip at nais ng tao ay puro kasamaan. And because God, His eyes are holy, hindi niya matitiis ang kasamaan. So bakit po napaka-importante ho ito? Is because lahat ng ating ginagawa, lantad man o patago, nakikita ng Diyos gamit ang kanyang banal na mata. Now, we must understand, dahil po ang Diyos ay Espiritu, ang Ama at ang Espiritu Santo ay Espiritu, maliban po kay Jesus, dahil nagkatawang tao ho siya. This is a figure of speech. It is anthropomorphic. Dahil ang Diyos ay Espiritu, wala talaga siya mata kagaya ho natin. But this is another way of saying, nakikita niya gamit ang kanyang kabanalan. So God's eyes are holy. So lahat ng ayaw ng Diyos na panoorin po natin, lahat ng ayaw ng Diyos na tignan po natin, kailangan iwasan po yan. Because God's eyes are holy. Number 3, His majesty and glory is holy. Exodus chapter 15. Dito po tayo sa Exodus chapter 15, verse 11. Sa Exodus 15, talatang 11. Number 4 pala to. Sorry. So, Exodus chapter 15, verse 11. Sabi po ng Biblia, O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kaya lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Who among the gods is like you, Lord? Now, I must remind you, kapag ang salitang Lord is all capitalized, that is the name Yahweh. Who among the gods is like you, Yahweh? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders?
Now, ito po ang katanungan. Bakit po tuwing nasa presensya po ang mga anghel, when they're in the presence of God, o ang mga demonyo are in the presence of Christ, bakit sila dumuluhod o nanginginig? Because His majesty and His glory and His presence is holy. Kagaya po nung sinabi ni Yahweh kay Moises, tanggalin mo muna kung ano yung nasa paa mo. Because where you are standing is holy ground. His presence is holy. Nung tinanong ni Moises, can I see your face, Yahweh? Sabi niya, no man can see my face and live. Pero ang ipapakita ko lang sa inyo is my back parts. Because God is holy in His presence. Now, dahil po ang presensya po at glory ng Diyos is so holy, at matutunaw at mamamatay po tayo sa Kanyang majesty, paano niya maliligtas ang tao? He needs to be put in a body. Kailangan magkatawang tao siya. Kaya nung nagkatawang tao si Kristo, the fullness of God's holiness, nature ay naroon sa loob ng katawan ni Jesus. Kaya when He was on the Transfiguration Mount, di ba ipinakita niya ang kanyang kadakilaan? Anong ginawa po nila, Pedro? Namangha sila because of the holiness and glory of Christ. Bukod pa ho dito, bakit kailangan palitan ng ating katawan on the day of glory? When Jesus comes back, papalitan ng ating katawan na hindi na nabubulok eh. Bakit kailangan mangyari yon? For us to remain in the presence of God. Kasi kung hindi papalitan po ito mga kapatid, at dadalhin po tayo doon, matutunaw tayo. Kaya kailangan bigyan po tayo ng katawan na hindi nabubulok at walang kasalanan so we can remain in the presence of a holy God. Lastly, ang lahat ng kanyang gawa at pamamaraan ay banal. Basahin po natin dito sa Psalm 145. Psalm 145. And let us read verse 17. Psalm 145, verse 17. Sabi po dito, Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng iyong pamamaraan at matapat sa lahat ng iyong ginagawa. The Lord, again, that's capital, Yahweh is righteous in all His ways and faithful in all He does. Again, kung babasahin po natin ang Psalm chapter 89. Psalm 89. Basahin po natin ang verse 35. Psalm 89, verse 35. Tignan niyo po yung kanyang kasunduan kay David. Psalm 89, verse 35. Sabi ho dito, Nangako na ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaring magsinungaling. So bakit po binanggit ni Yahweh dito that ang pangako po niya kay David ay hindi nakasalalay sa tao kundi sa kanyang kabanalan? This is another way of saying, I am putting my covenant at yung pagtupad ko ng kasunduan na ito to my perfect, unfailing, holy nature. Na sa madaling salita, hindi mo mahihigitan yung ganong klaseng pundasyon eh. We can say, ang kasunduan ko ilalagay ko sa church. Pero ang church, madalas, nagkakasala. Ang church ay nagbabago. Pero the only way na ang isang bagay ay hindi pwede magbago o madungisan, inilagay ng Diyos ang kasunduan sa kanyang persona. At ano po ang kanyang persona? Kabanalan. The moment madungisan ang kasunduan, the moment magbago ang kasunduan, nagbago ang Diyos.
Pero dahil po nilagay niya ang kasunduan na ito para kay David sa kanyang kabanalan, yan po ang kasiguraduhan. Hindi madudungisan, hindi mababali, hindi magbabago ang kanyang pangako kay David. So in short mga kapatid, now that we know that God by nature is holy, God's name is holy, God's eyes are holy, God's ways are holy, minsan naiisip po natin, bakit nangyayari yung mga bagay nito sa aking buhay? Bakit dumarating ang pagsubok? Bakit dumarating ang trahedya? Pero ito'y pinintulutan ng Diyos. So kung pinintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsubok, trahedya, and many more things that will test your faith, parte po yun ng kanyang kabanalan. Yung nangyari kay Job, parte yun ng kanyang kabanalan. Yung nangyari kay Isaiah, parte yun ng kanyang kabanalan. At yung nangyari kay Kristo, parte yun ng kanyang kabanalan. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And how do you know na ang Diyos po ay banal? Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos at lumalalim ang iyong takot sa Diyos, it's because you are in the presence of a holy God. Kapag nanginginig ka tuwing pinag-aaralan mo ang Biblia, at ikaw ay nagkakaroon ng matinding takot na magkasala sa Diyos, is because ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili bilang banal. And why do we need the holy fear of God? Dahil bilang Diyos ng pag-ibig, malalapitan natin siya. Bilang Diyos na makapangyarihan, matatakbuhan po natin siya. Pero bilang Diyos na banal, magkakaroon po tayo ng paggalang sa Kanya. God is holy, mga kapatid. Kaya pag-pray po natin sa Panginoon that lahat ng gagawin po natin sa harapan ng isang banal na Diyos ay sinasangayunan po niya at aprobado sa Kanya. Dahil every time we set Him aside for something that is not as important as Him and will never be as important as Him, you are setting aside, we are setting aside His holiness. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Namatay ang mga anak ni Aaron dahil sa kanyang kabanalan. Namatay si Uza dahil sa kanyang kabanalan. Magpasalamat tayo sa Diyos na kapag tuwing tayo ay nagkakasala, hindi tayo namamatay sa kanyang kabanalan. Alam mo bakit? Dahil ang Diyos is a God of patience. He is a God of mercy. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, with that being said, mga kapatid, as we now come to a close and open up our Q&A, may mga katanungan po ba tayo sa ating napag-aralan nitong hapon? Brother Joel. Sabi nyo kanina, binalutan si Kristo ng yung parang human being na parang damit na yung ba hindi ba makaka-apekto yung hindi na na pagiging tao dahil nakalutan siya, hindi mo kasi sa kabanalan ng Diyos sabi walang human being na makakaano di ba? Yes, opo. Pero yung human na binalo sa Panginoon hindi ba makaka-apekto yun sa kanya o ano? Well, that's a beautiful question, Brother Joel. That's also a valid question. So, ang katanungan po ninyo, if I understand it correctly, dahil ang kabuuan ng kabanalan ng Diyos ay nasa loob ng katawan ni Kristo at binalot po yun. Bakit hindi naapektuhan ang kanyang katawan? Is because iba yung katawan ni Jesus sa atin. He is fully human, kagaya po natin. Kaya lang, hindi siya dinungisan ng kasalanan ni Adan. He came from the Holy Spirit, ang sabi po ng Biblia. Pangalawa, sabi po sa Hebreo Gs, talatang 4 at 5, God prepared a body para kay Jesus. So yung katawan po ni Kristo is a super perfect, in human terms, super perfect na katawan that is able to contain the infinite holy nature ng Diyos.
Kaya ang sabi po dito sa Colosas, Kapitulo 2, babasahin ko ho in Colossians, chapter 2. And this is the great mystery. Colossians chapter 2, verse 9. Verse 9, kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. In English, for in Christ all the fullness of the deity, referring to the God nature, lives in bodily form. So ngayon, kung ilalagay po natin, God forbid, yung God nature sa katawan ko, sasabog ako eh. Kasi my body's not meant for that. Pero yung kay Kristo, His is unique. Unique po yun sa Kanya. Yeah. Okay? Anyone else po, thank you for that question. Anyone else po, may mga katanungan sa ating napag-aralan itong hapon? Yes po. So, Pastor, kaya siguro yung sakit at mga alipusta sa kanya hindi niya nakukuha magaling dahil nga ito sa kabanalan, gano'n ba? And bilang tao or bilang Diyos na nagkatawang tao, puspos po siya ng banal na Espiritu. Yeah. So, para matupad po niya ang kasunduan na binaliho natin, kailangan sumasa kanya ang kapuspusan. Yeah. Okay? Anyone else have questions? So, Pastor, yung completeness ng lagay natin sa science, yung atom, molecule, yung structure ng katawan niya is talagang walang bago. Nothing. Nothing was defiled. Wala. Everything was completely pure. On a human level, on a scientific level, on any medical, biological level, he was completely perfect. Now, we could say na si Maria, ginamit po yung katawan niya. But Jesus has to be preserved. Kaya sabi po ng Biblia, the Holy Spirit came upon her. So, kung hindi siya nanggaling sa banal na Espiritu or kung hindi siya piniserba ng banal na Espiritu mula sa kasalanan ni Adan, he would be an imperfect sacrifice. Hindi nagkasakit. Sorry? Hindi siya nagkasakit. Wala nabanggit po sa... By sakit, do you mean nakaranas po ng pain or yung like infirmity? Walang binabanggit po sa Biblia. And I would assume wala po yun sa kanya because he's perfect. Yeah. Perfect. And I would say to support this theory, dahil walang nabanggit po sa Biblia na nagkasakit si Kristo, ayon po sa Leviticus and Numbers, kailangan ang ihahandog po na tupa ay walang sakit. Walang defects. So si Kristo po is a perfect example. Yeah. Anyone else have any questions, last questions sa ating napag-aralan? Okay?